Hello everyone. This is Mama Che and we are here inside the greenhouse, and today we are going to have an update inside the greenhouse. I have already planted some plants here inside the greenhouse, and I will show you what plants do we have here inside. And it's a little bit crowded for now kasi yung mga ibang tanim is andito sa loob. Ngayon lang ako magkakapag-update dahil nagkasakit si Mama Che for a few days and then busy din. Tour muna tayo dito at yung plano ko kung anong gagawin ko in this past few days. Right, Vicky? No? So hapon na ngayon dito and the weather is very nice. So far this is the highest warm for this year in the spring season. 23 degrees Celsius. And dito sa loob is nasa 26.3 lang kasi siya 26.3 lang dito sa loob ng greenhouse kahit na medyo maaraw doon sa labas ngayon, masikat ng araw. Dahil binuksan ko yung bintana at naglagay ako ng protection na sa labas ng greenhouse. Shading clothes naglagay ako dito sa taas ng aking greenhouse. Nagtataka talaga siya kung ano yung pinagsasabi ko. Hindi niya kasi alam yung lengguwahe nating Tagalog o Bisaya. Ang alam lang niya is yung Danish at English. So anyway, tour muna tayo sa loob ng greenhouse and doon sa labas, and then yung plano ko kung anong gagawin ko. So, papakita ko nyo sa update dito. Tara, let's go! And as according to plan, dito ko ilalagay yung aking mga chili, and andito na nga sila. Mga pot lang sila nakalagay dyan. Kasi ang plano ko sa mga chili talaga is ilagay lang sila sa mga pot. Ayan. So, dito na yun lahat-lahat. Mga chaos chili, minions doon, may Thai chili, habanero chili, may paprika din ako. Nagtry ako ng paprika na ilagay sa bucket. Ito yung medyo malalag, black pepper. Ayan, jumbo pepper din yan. Ayan sila. So, ito yung eggplant na nagtry ako maglagay sa less na pot. I think this is only 12 letters. So, we'll see kung ano maging progress at kung ano maging resulta dito. So, ayan. And yung mga iba is namulaklak na yung mga chili ko doon. Yung minion peppers, ayan dyan. And, dito yung aking mga extrang tomato. Ayan. Para sa labas na yan. Ito yung bulaklak. And I still have very more na onion dito. Dalawa to sila. Yan. At saka doon sa ilalim na yan. So, and ito yung mga flowers ko ni isa walang nag-germinate. Kawawa. So, mga old seeds na ata to. And yung mais, yung first na nag-try akong magtanim ng mais, yung pinakita ko, yung popcorn, isa lang yung nag-germinate doon. And ito yung sweet mais, 3 lang yan sila. Yung isa maliit dyan, kakalabas lang. Pero may binili akong bagong mais and maraming nag-germinate. Pakita ko sa inyo mamaya. Yan banda dyan, yan ang aking grapes. Last year ko pa siya tinanim at actually may bunga na siya And dito banda sa aking left side, nagtanim na ako dito ng cucumber, yung long cucumber na pahaba to siya. Ayan, dalawa. Yung first na tinanim ko is yan, and nabuhay siya. Kaya naisip ko na itanim ko na to siya. Yung pangalawang cucumber. And actually, may nakita akong bunga dito, pahaba. Ayan Ito, mahaba siya. So hopefully na mag-germinate, yan, tuloy-tuloy na yan. Hoping sa Mama Che. And ito yung plant na Mironda na klase. Ito yung pabilog na malaki, ganyan. And ito, kasi kato siya, hindi ko nga alam kung anong klase ito, heart cabbage kata to. So we will see kung anong kakalabasan dito. And so, sa nakita nyo banda dito, I think may space pa dyan. So I was thinking na magtatanim ako direct sowing ng carrots dito banda. So I think it's okay. And may mga bucket akong nilagay dito, yung mga yan siya. Mga flowers to siya na dahlia. May binili akong 6 na klase ata yun. 4 na klase lang ata yun. And yeah, ito more on chili to siya. And dito banda is yung aking mga minion snack na paprika. Yung maliliit na matatamis yan siya. And may mga bunga na siya. So, isi-shake ko lang to sila ng ganito na para
maano to sila, mag-pollinate yan sila. At ito hindi mahuhulog. We will see, and hoping ako, cross finger. Ayan, meron pa yan. And meron pa din 4 doon. And brassica plantain yan. And nakapagtanim na din ako ng mga tomato dito. Matagal na. And may bulaklak na siya. Ayan, oh. Ayan. Beef tomato yan siya. And yung first na tinanim kong anong tawag nito? Melon. Ito siya, ortolani na melon. Namatay siya kasi hindi kinaya, napaka-tender kasi itong tanim na to eh. Namatay sila sa lamig. So ang ginawa ko is nagtanim ako ulit dito, and so far for now, okay naman sila. So ayan. I think ilalagay ko lang to siya sa pot, tapos ilalagay ko lang dito sa loob ng greenhouse para may pag-akyatan sila. Hindi ako mabubuhayan ng melon or even watermelon. Hindi din ako nabuhayan for for 2 years na. Kasi hindi talaga kaya paggabi kasi nagda-drop below 10 degree minsan. So I still have more tomato here. Nag-starting na sila mag-flower. Ayan. And ito din siya. Pomodoro na tomato. Yellow na yan siya. We will see kung anong maging resulta. And yung mga basil na nalagay ko dito sa gitna, companion to siya sa tanim ng tomato. And nakapag-harvest na ako dito kahapon lang actually. Gumawa ako ng pesto. Second time ako nakagawa ng pesto this year. Galing din to sa same na plant. O, diba? Ang galing. And may flower na rin ako nilagan dyan. Yung tegits na na tanim ko ng ganyan, yung flower, hindi sila nag-germinate. So, I need to buy na. So, bili ko na yan sila. Kaya, nilagay ko na agad dyan. Good companion din yan sa tomato. Ayan. And paprika doon, looking very healthy, malaki na sila. And I saw some, may bunga na yan dyan. Yan sila, bunga. And yung mga empty na bucket dyan ko muna siya ilalagay kasi malamig pa sila sa labas. Dito sa loob kasi medyo mainit sila. Mga dahlia na flower ko yan sila. So hoping na maging maging success. And by the way, may malunggay ako dito, oh. Ayan. Nabuhay dito sa labas ng greenhouse, dito sa loob ng greenhouse. Tinatry ko lang kung kaya ba niya. And dito sa aking right side, I still have more salad. Ayan, labong na. And more tomato. Diyan ba niya? Naglagay na din ako ng pang-akyatan ng aking mga tomato. Diyan ko sila ipaikot-ikot. So, that is a cauliflower. I'm pretty sure of that. And eggplant, experiment ko din yan siya. And yung salad ito, soon i-harvest ko na yan lahat sila. Kasi, laki na nila. Hindi na namin talaga makain diretso-diretso. And ito yung aking mga sowing na mga, sila? Mga pumpkin, ayan. So, happy na ko yan dyan sa dalawa. Hindi ko naman kailangan ng marami kasi wala naman ako masyadong enough space. So, naniguro lang ako, nagtanim ako ng 4-4 and mabuhayan nga ng dalawa. And ito yung aking natirang pak choy. I'm not sure kung i-harvest ko na to siya or ko siya pa-flowering. And ito yung bagong tanim na mais. Ito, peas to sila. Wala pang nag-germinate dyan. Kakatanim ko lang niya nung 28. Yung eggplant ko dyan, namulaklak na yan to siya. Hindi ko tinanggal yung bulaklak. Ayan, oh. We will see kung magsusurvive ba yan dyan. So, yung mga radish ko dito, si Bunso lang yung kumakain. And ito yung chili na hindi ko alam kung anong klase to. But I think, to siya, hoping ako na ito yung paprika na chili. Ito siya, sweet corn din to siya. 2 pack yung binili ko. Second batch na corn. Pero 4 lang yung nag-germinate. O, diba, ang damot-damot nila. Yung isa pahabol pa yung pang-4, oh. So, at least, meron. Ayan. So, yan. 2 eggplant din yan. Yan, yung eggplant na Filipino eggplant yan, yung pahaba. And ito siya. Ito yung malaki. Pang Europe size to siya. Yan, Filipino size. Ito yung tegits na flower na nag-try na naman ako. Inubos ko na lahat yung seeds ko at ni isa walang nag-germinate. So, pangit na ata yung seeds. Parang old seeds na ata yan sila. Pero nakalagay naman sa box nila o sa package nila is next year pa ma-expired. So, ayan.
And may nakatanim na ako dito. Yan. Ito yung snacks na cucumber na sobrang dami. Sa gitna yung first na tinanim ko for a few weeks ago. Ni-try ko kung mag-survive ba sila dito. And nag-survive nga sila even though na minsan medyo malamig dito. Minsan nagko 5 degree. Pero nag-survive yung aking mini cucumber. Kaya nilabas ko na to sila. Yan. Ayan pa yung isa. So tingnan nyo, may bunga na dito. Oh. Ayan. Diba? Marami tong bunga yan sila. So, sana makapag-harvest ako ng cucumbers na cucumber ng early. Mahilig yung mga anak ko sa cucumber. Yan, diba? Ang galing. And dito, sa taas naman, may mga seedlings ako dito. I think, nagtanim ako ulit ng okra kasi yung okra ko na nag-germinate, namatay sila. Ewan ko kung bakit. Pero, sa nakita ko ngayon, walang nag-germinate for now. Anyway, ito yung mga malalaki, mga squash na to sila or zucchini, yellow tsaka green, o diba? Napakaliit lang yan siya, pero grabe yung dahon nila, super healthy. Yan, dyan. May nakalagay pa kong extra na tomato dyan. And ito yung aking mga mung beans. Oh, dami nila. Wala akong enough na mais, siguro sila yung itatanim ko doon. And yan, more peas dyan, yan, sitaw yan siya. And ito mga sweet peas yan, mga yan sila. Ayan, ito yung mais na first na tanim ko. 3 lang yung nabuhay. Kaya bumili ako ng bago. Kaya medyo malaki yan sila compare doon kasi mga second batch ko na yan sila binili. Dito sa loob ng green, ganun kainit kasi naglagay ako ng shade clothes dito sa loob ng greenhouse. Kung makikita niyo yan, yung itim-itim na yan siya. Cloth na yan sila para hindi masyado mainit dito sa loob. And at the same time, naglagay din ako ng fan dito sa loob. Bago ako umalis sa papuntang trabaho, inon ko na yan siya dito para pagdating ng mga 10, 12, wala ako dito. Medyo mainit na dito. Pero itong fan na to is libre to siya. Kasi nakaran yan sa battery dyan. Whole day yan siya dito. So, move on tayo. Punta tayo sa labas kung ano ng progress doon. Ito, more on salad. Medyo slow sila sa pagtubo nila. And hindi ko to sila i-harvest or tatanggalin lahat kasi plano ko mag-harvest ako ng seeds dito kasi itong nasa bucket na to iba-ibang klase yung salad dito. Ito gusto ko to siya kaya gusto kong mag-harvest ng seeds niyan. Diyan, ito din at saka ito din. Cross finger na mag-harvest ng seeds niyan kasi ito na yung last batch na mga salads na natira ko na seeds. And dito banda yung aking mga strawberry, 5 klase. 5 klase. 5 ano to siya? Singa gigana na strawberry. Namulaklak na rin to siya. I think early maka-harvest kami ng strawberry dito. Ayan, oh, diba? Mga bagong tanim ko lang to. Mga biling strawberry ko yan siya. And dyan banda, ayan, may mga cabbage dito. And mayroon din akong sprouting purple broccoli. And may kumain dyan sa aking heart cabbage. So, diba, mga pasaway ng mga slugs. Yan. Pero mainit na ngayon dito kaya nag-stop na naman sila sa pagkagat. Pag uulan na naman, for sure aakyat na yun ng mga wakwak na yun. Tingnan nyo, ang lalabong na nila, oh. Ang lalaki na nila. Last year, nung first nila dito, hindi talaga sila ganun kalabong. Sobrang liit at wala masyadong bunga. Pero now, ayan, oh, may bulaklak na sila. So, cross finger din ako na maraming harvest akong makuha this year na strawberry. Kasi last year, walang-wala talaga. Hindi nga ako nakapag-save ng strawberry sa freezer noon eh. And dito naman, oh, may lumabas na potato, Charlotte, yan sila. Ayan, may lumalabas na ito pa. So good, nabuhay sila. Ayan, so happy. Ayan, meron pa din dyan. So I think there is only 9 potato lang dyan banda. And dito naman sa aking peanut, ayan, may mga ibang peanut dito na namatay. Yung mga banda dito, transplant na yan sila, bagong transplant, replacement sa mga namatay. Parang gumaganyan na sila, oh. Naging matamlay, tsaka yung dahon is nag-yellow. Kaya yung mga extra kong peanut, ayan, tinanim ko sila. But I think I will
I will not plant more peanut next year. So this is the last time. Nagtanim ako last year and this is the second time na magtanim ng peanut. And hindi ako masyado happy sa result. So hindi na ako magtatanim niyan next year. Wala din masyadong bunga. Punta tayo dito. Ito yung aking slugs. Bahay ng mga slugs. Uy, nag-dry. Ayan o, may dalawa na namatay. Naubusan. Na sobrang init. Ayan. Ito yung spinach. Hindi ko to sila i-harvest. Kasi magko-collect ako ng seeds dito ng spinach. Ayan. May spinach pa ako doon na sobrang lalabong. Titingnan natin mamaya. Ayan. I still have more pak choy here. I need to harvest them soon bago iinit. Kasi on the way na yan sila sa pag flowering. Ooh, ang lalaki nila oh. Tingnan nyo. First time ko pa nakakita ng ganito kalaki na radish. Lumalaki pala sila. Hindi ko kasi alam kasi si Victoria, kinukuha kasi niya yan. Ang laki. First time ko pa nakikita ng ganyan kalaki na radish. Hindi to alam ni Victoria. Baka maya pag malaman niya, kukunin niya yan siya. Ayan. White to siya na radish oh. I think this is yellow and this is white. Yeah. I still have more radish here. Doon sa loob ng greenhouse, medyo maliit na sila. Hindi na masyado marami. Ito yung pabilog na radish dito banda. Ayan. Hindi ganun kalaki. Uy, ayan oh. O, diba? Medyo malaki-laki to oh. Ayan, baka i-harvest ko yan mamaya. And ito yung pahaba na radish. Ayan siya. Malaki na din sila. Ayan, kulang na nga to sila sa tubig. Nagdilig kasi ako kahapon kaya siguro nag-boost sila. Eto, need to harvest din soon. Ayan, still have more salad here. Hindi na namin kaya. Hindi talaga kami mahilig kumain ng salad. Ayan, hindi namin uubos lahat. Hindi namin makatch up. Ito more on nakapag-tanim na ako dito ng potato ko. The rest na yung potato, yung dita tsaka alote na potato. Pero hindi ko tinanggal yung mga leeks. Sa ilalim dito may potato. I think from ganito, dito banda, dito ko banda. From 30 by 30 ata yung measuring ko dito. Ayan. So, dito sa loob is nagtanim ako ng potato. So, nag-careful lang ako sa pagtanim ng potato para hindi ito maano yung leeks na to. Para makapa-harvest din ako ng leeks, diba? O diba? May leeks pa dito, pero sa loob niyan, nakapagtanim na ako ng potato. And may mga spinach din yan dyan. Ayan. So, crossing finger din ako dyan. And dito, yan, more on yung mga old na strawberries ko yan sila, namulaklak na, o, diba? Yung iba dyan, maliliit lang yan sila kasi maliit din yun sila, tinansplant ko. So, hopefully na makakahabol yan sila. Ito yung aking heart cabbage, nag-flowering na yan sila, diba? Sobrang ganda. Ayan. So, hoping ako na makapag-harvest ng seeds niyan. Maganda din to siya para sa mga bubuyog, para sa mga pollination. Ayan. And may extra pa akong marigold or teigets na flower. Itatanim ko sila doon sa tomato raised bed banda doon. Pero hindi pa ako makapagtanim sa ngayon dahil in this past kasi lalamig pa. I think next week. And ito yung other na mga strawberry ko. Ito yung Fragaria Haniyui. Nahirapan akong basahin yung pangalan na yan. Ito yung Polka. Ito yung Florence. And the last one is Corona. May Corona tayo dito. Lagot tayo niyan. And I need to water them. They're so dry na. Yan, ito yung pomodoro na tanim ko sa bucket. Yung medyo pahaba. Andito yung roots. Pero yung stem is nandyan banda. And pataas. And magiging strong to siya na tomato na to. Kasi yung stem nila dito is siya. May bagong tutubo na roots sa stem nila. Yan sila dyan. Yan. And dito naman sa aking, tingnan muna natin to. May 5 akong slugs house. Dami nila oh. Naubusan na talaga sila oh. Kung nakikita niyo ba yan?
Ayan, mga slugs yan sila. Dami. Naubusan na ng tubig. Ito yung peas na flower. Still hoping ko talaga na makapag-ano ko ng mga flower dyan. First time ko magtanim niya ng flower na peas. Hindi yan pwede makain yung mga buds nila dyan. Pero mag-harvest ako for next year na planting. And ito yung aking mga onion. Ang gaganda na nila, oh. Ito yung mga yellow. Ang bilis na humaba ng mga yellow. Konti lang yung yellow ko kasi konti lang yung natira. Nag-germinate or baka namatay pala yung ibang yellow dahil sa lamig nilabas ko kasi tapos nag-drop ng -14 degree. It's my fault, hindi ko kasi natingnan yung weather. And yan, and dito banda yung aking garlic. Ang hahaba na nila. Yan. Silip tayo dito sa may butas. Oh, ganda talaga nila tingnan, oh. As in, yan, ang lulusog nila, yung mga stem nila, oh. Ang lalaki. Tingnan niya. Diba? Nakaka-proud. Dito sa loob, ayan. Kasi may straw akong nilagay. Kaya dito sa ilalim is moist pa rin yun sila. Kaya siguro maganda yung tubo nila. Kaya ang plano ko is, bumili na ako ng straw. Kukunin ko pa doon sa tindahan. And ilalagay ko dyan sa aking mga onion para lalaki din sila. Kasi pag medyo maarawan, madali mag ano yung tubig sa raised bed na yan. Para ma-retain yung moist nila. So kailangan ko maglagay ng straw. And dito na raised bed na to, dito ko banda planong itatanim yung aking peanut, peas, at saka yung mga pumpkins. Ayan, yung mga beans. So we will see. Kaya empty pa yan. Hindi yung mga tanim, yung mga yan, mga damo yan. Ano ko pa, lilinisin ko pa yan. Ay, look at this, oh. Wow, first time ko pang natingnan to. Oh, di ba naglabasan sila? Oh, kahapon wala pa to sila eh. Or baka the other day, nakalimutan ko na. Ayan, may lumabas na doon na isa. Meron na doon. Yan, kahapon wala yan dyan. And so far 100% nagsilabasan yung mga potato ko banda dito. Dalawang potato yung tinanim kong klase dito, yung red bell at saka shalote. Oh, by the way, ito yung aking raised bed, tomato raised bed soon. And look at the spinach, oh. Hindi pa sila nag-flowering kaya hindi ko muna sila in-harvest. I think on the way na sila mag-flowering. Pero sobrang laki ng dahon nila, oh. Oh, tingnan nyo. Oh, diba ito yung kamay ko? Sing kamay ko na yung haba nila. Sobrang laki. Gagawin ko dito kasi marami ito sila. Pag harvest ko dito, iboboiled ko lang sila ng siguro mga seconds or 1 minute. Tapos ilalagay ko sila sa freezer. Ayan. Diba ang dami nila? I think lalo silang gumaganda since na naglagay ako ng ano to sila. Ano ba to sila? Nitrogen replacement. Ito, may namulaklak na, oh. Meron pa ata doon banda. Nakalimutan ko lang talaga kung anong pangalan dito. Yan. Ito yun sila. Nitrogen fixer to sila. So, sabi nila, pag namulaklak na daw, eto, tatanggalin mo yan siya. Kasi pag hindi ko to tatanggalin dito, otherwise, magiging mapuno din to sa, ng tanim na ganito. So, ang gagawin dito, hindi ko sila bubunutin. I will cut them from the base talaga dito. Kasi may mga yung mga roots nila is sila yung nagbibigay ng mga nitrogen. So they're starting to flowering na. So maybe I will harvest them all. I cut them from the ground. Tapos i-retain ko yung roots nila. Kasi yung roots nila mismo yung nagbibigay ng nitrogen in the future. Kasi dito ko itatanim yung aking mga tomato. 4 na klaseng tomato. Yung Roma, yung San Marzano, cherry, tsaka strawberry tomato. Ayan. And dito naman banda, nakapag-transplant na ako ng aking celery. So may space pa ako dito. Hindi ko pa tinransplant lahat. Hindi ko nilagay lahat ng celery dito kasi maybe makapagtanim ako ng some brassica here. We will see. And dito banda is empty ang mga bucket na yan. I think this is more brassica. Hindi pa lang kasi ako decided kasi I was thinking na maraming mag-germinate sa aking corn which happens na
which happens in the opposite way. So walang masyado nag-germinate na corn kasi isip ko pag may maraming extrang mais, dito ko sila itatanim. I-companion ko sila sa peas, pero wala. So dito ko na itatanim yung the rest kong brassica. Ayan. Punta tayo dito. Ito yung first na tanim ko ng mga brassica. And football to sa mga bata. Ginamit ko dito tapos naglagay ako ng net dito kasi may nakita na kasi akong butterfly. So, protection yan sila sa butterfly cabbage. Ayan. So far, they look very healthy na. Medyo nagsistart na silang lumaki, gumanda. Nasanay na sila sa weather. Ayan. And yung aking leeks, overwintering na leeks. And yung aking mga, ano to sila? Carrots. Ayan. Hindi ko lang masyado laki yan yung pagkasabi ko. Baka marinig sa bunso. Ayan, carrots din yan siya. So, may nag-germinate niya yan dyan. Hahayaan ko lang muna dyan sila habang magiging ganito lang sila ganito kalaki. Hayaan ko sila hanggang ganito kalaki. Tapos, tsaka ko pa sila spacing para makapag-harvest ako ng mga baby carrots. Kasi yung bunso ko, mahilig sa carrots. Lalo na yung pag-baby carrots. Matamis kasi yung baby carrots. And ito yung first na experiment ko na tomato. Tinanim ko sila dito sa labas. If mag-survive sila. And this is San Marzano na tomato. Ito din siya, tomato din yan siya, kawawa. Hinahayaan ko lang yan dyan sila. And dito may tinanim akong direct sowing na parsnip. So far, for now, wala akong nakitang nag-germinate. Iba ka ito siya. Ayan. Hindi ko alam kung saan banda ko sila tinanim. So we will see kung saan may lumabas na mga maliliit dito. Yan, nakalimutan kung saan banda ko sila tinanim. Mga raspberry na to yan sila. Tatanggalin ko yan sila para hindi dadami. Aw, daming tinik. Oh, aw. Mamaya tatanggalin ko yan. And there's daming bulaklak nila, oh. Ayan, tingnan niyo. Super ganda. Super dami nilang bulaklak, oh. Mga early to sila na raspberries. And ito raspberries to siya, pero late to sila na raspberries. So, siguro magproponing ako dito. Tanggalin ko yung mga hindi na nabuhay. And may mga natitira pa akong tulips dito. Ayan sila. I-harvest ko yan sila. I-collect ko yung seeds nila. I think sa late summer na siguro. Or after mamatay na yan. Tapos isi-save ko sila for next year. Ayan. Tomato yan ni Victoria. Nabuhay. Ito din kay Alicia. Hindi ko nga alam kung anong klase ito. Ito nasunog to sila sa lamig or sa init. And experiment din kasi yan. Ito yung una na tinanim ko dito sa labas kasama yung isa. And ito yung aking porloy or ano bang tawag nito? Kalimutan ko anong tawag nito sa English tuloy. Chives. Yan. So they're starting to flower na. So ang gagawin ko dito is i-harvest ko sila or cut them from all base. Mga siguro mag-iwan lang ako ng ganyan. Yan, cut down yan sila. Pag hindi ko yan sila pag hindi ko siya ititrim to siya, may tendency na pag maging spread to dito. Mabilis kasi itong mag-spread tong chives pag mag-flowering na sila. Kaya isa lang yung area dito sa aking chives kasi hindi ko sila hinayaan na mag-flower. So, yan lang ang sikreto sa chive para hindi mag-spread yung mga yan. Dito ko tinanim yung ibang mga tulips ko, yung mga na-harvest ko na nakuha ko. Pero so far, isa lang yung siya, oh. Kawawa naman. And ito yung aking blueberry. Anong klase ito? Big fruits of blueberries na yan sila. Ewan ko kung saan ba to. Pero may mga bulaklak na rin sila. I need to put some dito soil. Compost soil and maglinis din ako dito. Wala pa lang, ito talaga yung mahirap pag may trabaho, wala masyadong time na pagpunta na dito. And pag may time man, i-rest na lang kasi pagod na galing sa trabaho. So ayan, ito yung next na big work na gagawin ko. Maglagay ako ng mga 1 meter or 1.5 meter. Maglalagay ako ng lane dito. Maglalagay din ako ng ng black protection dito sa loob
para hindi na babalik yung mga damo-damo diyan banda dito. May binili akong mga kahoy na para ipa-cover dito banda. Mga linya dito. So, pakikita ko sa inyo next time. And ito siya, blueberries din to siya. Ayan. Anong klaseng blueberries? So, I think this is the New Zealand. Hindi ko pa tinanggal yung name tag nila. New Zealand blueberries. So, diba? Ang liliit lang pero daming bunga. Ito yung pinakamaraming bunga last year. Yan. Yung bunso ko kahit nag-green, ina-harvest na niya. Kaya wala ako masyadong natikim dito na blueberries. Hoping this year mag-behave yung aking bunso para marami kaming ma-harvest. Ayan. Ito yung flowers. Ayan. Ayan. Nagsisilabasa na yan sila. Ayan. Yung mga dahon yan siya. So I need to clean this talaga. Thorough clean. Ayan, para makita talaga. And magkakating, magpo-pruning ako dito. Ayan. So, pagpo-pruning ko dito, hindi ko sila ipo-prune sa dulo talaga. Kasi gusto ko sila na lalabong at lalaki. Kaya tulad niyan dyan, ayan, tutubo pa yan dyan. Ayan, habang lumalaki yan sila. Kaya may tatlong klase dito. Ayan. Ayan, I think tanim yan ng mama ko nung nandito siya. Or I think this one, di ko na maalala. Pero may isa dyan na tanim ng mama ko. Nag-add lang ako ng dalawa. And ito yung apple tree namin dito banda. I think this is the black currant and red currant and then more raspberries. I think I have enough raspberries. So I think I will remove them. We will see. And may nilagay akong linya dito. Kasi ang plano ko is maglalagay ng barrier dito tsaka dyan. Kasi ang gagawin kong plano dito, kasi marami kasing damo ayan, ang bahala ko dito is gagawin kong katulad na ganito. Ayan, wala pa akong enough time. Mamamatay yung mga dahon dito yung mga damo dito sa ilalim, hopefully. And nagtanim na ako ng mga flowers. First time ako nagtanim ng mga flowers na medyo madami kasi wala talaga akong alam sa mga bulaklak. So while observing or plano, so nag-isip-isip na ako kung anong klaseng tanim. My God, natumba sa hangin ata po. Hindi tuloy ako nakapagtuloy. Oh, sorry na. Oh my goodness, natumba ata to sa hangin. Ay, so sad. Oh, pero green na green pa siya Maybe I will put some stick here to support. And may bagong tubo. Sana magiging okay to siya. Oh. Kapit ka lang dyan. Maglalagyan ko to ng support mamaya. Baka nagbabaka sakali na mabuhay. Tapos siguro maglagay din ako ng tape dyan sa ilalim. We will see. Yan. So, may 6 na bulaklak yan dyan. Yan sila. Tapos may in-order na akong kahoy. Makikita niya next time kung anong ibig kong sabihin. Tapos ilalagay ko sila dito para walang masyadong damo dito in the future. Hoping. Ayan siya. Ayan. And dito naman banda sa corner ko, supposed to be mga flower area to dito. Ayan. Last year, ito lang talaga yung flower ko dito banda. Hindi ko wala kasi akong alam sa mga bulaklak-bulaklak nandito yung mama ko, siya din ang tanim ng mga bulaklak dito last year. Maganda yung ng view dito last year. May pa to sila dito yung parang pag-akyatan nila dyan. Kaso nasira, natumba dahil sa sobrang hangin. Yan malapit na din to sa masira. Bumubuka na. Yan. Yan. So, hindi tumatagal to. Plastic lang kasi yan. Ito yung cloth ko. Shades cloth ko. Ayan. Protection sa loob. Ayan. Dito sa labas ko sila nilagay. Ayan. Hindi pa ako magtatanim ng mga tanim ko. Oh, by the way, kalimutan ko. Ito yung mga the rest ko na tomato para sa outdoor na tomato. May melon din ako dyan. Ayan, mga cherry tomato para doon sa labas sa raised bed ko na na tomato area.
So, hindi ko pa yan sila itatanim for now kasi nakikita ko pa sa weather na magdodrop kami ng degree. So, ayaw kong i-grab yung opportunity na itanim sila doon. Okay na ako ng greenhouse kasi may protection sila. Baka mag-slide frozen sila, mamamatay yung mga yan. And ito yung mga cabbage ko, brassica ko, sprouting broccoli, heart cabbage, and cauliflower. So may space na ako doon kasi walang masyadong nag-germinate sa aking mais. Sila ko itatanim doon. And more on celery pa ako dito. Mga extra celery ko yan dyan. And more basil ako para to sa basil sa aking raised bed na tomato. Companion planting nila. So, ayan, that's all lang sa ating update sa ating garden for today. Ang gagawin ko for next is yung doon sa aking strawberry na tanim and magre-repotting ako dito sa aking mga tanim. Like for example, ito sa aking mga squash. Kasi maliit to siya and yung dahon nila is medyo lumalaki na. So, kailangan nila ng enough space para makapag-ano ng mga roots nila. So, yeah, that's all for today's video. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye!